Diyos sa bukod layo. Una po sa lahat ay kinikinala ko ang dakilang liwanag. Siya ang God Almighty. Siya po ang langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko po ang nilikha ni Amang Adan. Siya si Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko po ang Divino Personal ng Diyos Ama. Siya si Amang Martiniano Managelo Damagan Talosip. Siya ang personal ng langit. Kinikilala ko ang Divino Personal ng Diyos Anak. Siya si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Siya po ang personal ng lupa. Kinikilala ko ang Divino Personal ng Diyos Espiritu Santo. Ng Divino Personal ng Diyos Espiritu Santa. Ama at Ina ng sanlibutan. Ama at Ina ng sanlibutan na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din ang pagmumula ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Dalmasio Vilma at ang aking ina si Vilma Dalmasio. Sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay, trompeta, maestro at maestra ng Motherland at ng Promised Land, yung mga nauna at yung kasalukuyan, Katlight sa ating lahat at sa lahat po ng nanonood sa aming pong YouTube channel at sa aming pong Facebook Live, Katlight po sa ating lahat. Ako si Alma na narito sa Motherland sa Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos po at isang napaka-masayang araw po sa ating lahat ng Sabado. Sa lahat po ng mga ina, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. So, iti may sa nga Diyos nga man nakabalin iti amin kakabsat kita ita nga tinama nga maipalawag. Kaya nga sa marami pong mga tao na mga nagsasabi, kasi ito yung lagi po namin intro. Ako kasi intro ko ito eh. Sabi ni Amang Martiniano, walang nakaalam sa Diyos. Kaya nga ngayon mga kapatid ko, sabi ng isang kapatid natin, ang Diyos daw hindi nag-asawa. So, kahit naman sa katuruan natin po na ang Diyos hindi nag-asawa. Pero marami po kasi sa mga tao na nakaalam na po na sinasabi nila, kasi sa atin, parang kumbaga pag sinabing Diyos, alam mo nang bigkasin, alam mo na rin, di ba? Pero dito na po natin, dito na po pumapasok. Bakit dito pumapasok ang isang usapan na napakagandang usapan? Ano po ito? Lahat ng tao alam nila na mahal tayo ng Diyos. Ngunit ang problema, lahat ng tao, almost lahat, let's say, 99% ng tao nagsasabi na mahal tayo ng Diyos. Hindi nila kayang patunayan na mahal tayo ng Diyos. Salita lang yun, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga nung una pa lamang, yung mga usapan na sinasabi nga nila, hindi lang dito sa atin, maging sa lahat mo nang nakakilala. Tinuruan ni Amang Martiniano at ni Inay Conchita, mga kapatid ko. Lahat tayo sinasabi natin, mahal tayo ng Diyos. Pero sabi ko nga sa inyo, 99% sa mga nagsasabing mahal tayo ng Diyos, including Motherland or Promised Land man, hindi nila alam ipaliwanag at hindi nila kayang patunayan na mahal tayo ng Diyos. Ang sasabihin lamang nila, ang mga iba, sasabihin nila na mahal tayo ng Diyos, kaya nga nagbuwis ng buhay si Yesu Cristo. Yun yung sasabihin nila. Pero mga kapatid ko, marami mga kapatid kong sasabihin natin yan, mga kapatid ko, hindi pa rin yan sapat na mapatunayan na mahal ka ng isang tao. Hindi ka pa rin sapat. Kasi bakit? Kasi marami nga yung mga gumagawa niyan, di ba? Marami yung gumagawa niyan, pero hindi nila ito mapatunayan. Kung kaya't sa katuroang ito, kagaya ng isang kapatid, ang sabi niya, kailangan daw tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay at sa ating kaluluwa. So, paano natin tatanggapin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay at sa ating kaluluwa? So sabi niya sa akin, magbasa ka daw ng libro Biblia. Mayroon yung dyan something na babasahin para sa ganun, malaman ko daw kung paano ako minamahal ng Diyos at paano niya patunayan. So ang problema nito, paano kung hindi ka nag-aral o hindi ako nag-aral at hindi ako marunong bumasa?
Di ba? Paano ko mababasa? So, hindi ko na mababasa yun. Kung yung sinasabi nila na, kaya nga dito, matagal na panahon, marami ang mga nagsasaysay, marami ang nagsasabi. Pero hindi natin, sabi ko sa inyo, 99% hindi natin mapatunayan na mahal tayo ng Diyos. Walang sino man sa atin. Sa 99%, walang makapagpapatunay na mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid ko. Pero ang katuruan ito, kaya nga may sabi nga na naman, ang lahat daw ng bagay ay nilikha ng Diyos dahil mahal niya tayo. Ito na naman. Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos dahil mahal niya tayo. So, lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos dahil mahal niya tayo. Sino tayo sa Diyos? Bakit kailangan niya tayong mahalin? Anong reason? Mga kapatid. Kaya bakit ito kailangan tanungin? Kasi marami ang taong nagsasabi na halimbawa like nahihirapan o nagkakaproblema. Kasi maraming nangyayari na ganyan, sabi nila, nasaan ka o Diyos? Bakit hindi mo ako tulungan? Di ba? Anong silbi mo o Diyos na hindi mo ako tulungan? May mga ganong klase ng salita. Kaya mayroon din yung magsasabi na ibinigay daw ng Diyos ang problema dahil alam niya na kaya mong ayusin. No? Mga kapatid ko. Kaya masabi ko po sa inyo, ang katuruan pong ito, ang aming pong pamantayan, ang aming pong pamantayan, ang aming klasifikasyon, kung ang isang salita ay tama o hindi tama, ito yung kahulugan ng Diyos na liwanag, buhay at pag-ibig. Liwanag, buhay at pag-ibig. Ang liwanag ay hindi dilim, ang pag-ibig ay hindi hatred, at ang buhay, hindi kamatayan. So, dun sa puntuhan na namatay si Yesu Cristo dahil sa pagmamahal niya sa atin, mali na yun. Kasi buhay, hindi patay. Diba? Buhay, hindi patay. So, kumbaga, dito, kaya nga sabi ko sa inyo, so paano natin ngarod? Ano nga ba tayo sa Diyos? Kasi, muntik-muntikan na, pero ayaw lang nilang, sabi nga ng isang kapatid sa akin, sister, yung mga ayaw makinig at ayaw maniwala, pabayaan na natin sila. Okay lang yun. Okay lang yun. Pabayaan na natin sila. Isa pang salita, wag na daw nating pansinin. Okay. So, hindi kasi po pwedeng hindi mo papansinin kasi ito yung mga agam-agam na mga bagay na agam-agam na pumapasok at sinasaysay din nila. So, kailangan din natin, we like it or not, we will do our own best na patunayan ito. At we will do our own best na ipaliwanag ito. Ano ang patunay natin na tayo ay minamahal ng Diyos? Isa pa, sa isang salita nila. Sabi nila na tayo daw po ay pamilya ng Diyos. Ngayon, kung sasabihin nila, hindi lang pala kami nagsasabi na pamilya tayo ng Diyos. Mayroon din nagsabi, minamahal daw tayo ng Diyos. At nilikha niya lahat ng bagay kasi tayo ang pamilya ng Diyos. Okay, so mayroon ng ngayon, mas lalo na naman. Kasi may bang salita God's love us because we are the God's children. Ano to? Mahal daw tayo ng Diyos kasi tayo mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ano yung mga patunay natin? So, alam mo, ito napakatinding bagay, ang Diyos means God. Hindi. Sabi mo, ang Diyos, ibig sabihin God? No. No? Kasi ang Diyos, ang Tagalog nito, God. Hindi ibig sabihin yon. Hindi ibig sabihin yon, mga kapatid ko. At ang satanungin mo, kaya nga, ilan ang Diyos ng motherland? Ito yung isang napakasimple If you only have a chance and listen, maiintindihan mo ito. Iisa lang ang Diyos ng Diyos namin, ako na mismo. Isa lang yung Diyos ko. Paano yung liwanag, paano yung araw, paano yung langit, paano yung lupa? Siya yung naging langit, siya yung naging lupa, siya yung naging Adan. Parang ikaw, ilan ang mata mo? Dalawa. No? Dalawang tinga. Lahat ng tao, ilan ang tainga mo? Dalawa. No?
isa na nga lang na ilong, dalawa pang butas. Diba? Bakit? And then maging sa puso, isang puso, mayroon siyang in, mayroon siyang out. Isang puso yan. Mayroon siyang dalawang tube yan eh. Inside and then outside. Diba? Mayroon siyang, maging yung baga natin. Isa lang yung baga natin, pero mayroon siyang dalawang pakpak. You see? Bakit may mga ganong bagay? Kung sasabihin mo lahat ng tao dumaraan sa pagsubok, doon nagiging matatag ang tao. Wrong. Very wrong. Lahat ng tao dumadaan sa pagsubok kasi yun ang gusto niya. Bakit gusto mong masubok? Hindi mo gusto. No? Alimbawa like, okay, ako, wala akong pangarap bumili ng sasakyan ko. Wala akong pangarap. Pumunta tayo. Halimbawa, like, pangarap ko bumili ng sasakyan ko. So, mag-struggle ako to hanap ng pera, ano? Pagbayad dito. Ano to? Pagsubok? Sinong gumawa yung Diyos? Ako. Ako? Kasi ako yung naghanap. Oh, pangarap mo magpaaral ng anak. And then yung anak mo naman nag-aaral, yung iba naman nakikipagligawan. That is pagsubok sa'yo. Kasi anak mo yon. Ako, wala akong anak. Wala akong ganong pagsubok. Hindi binigay ng Diyos yan para tumatag ang tao, no. Ginawa mo yan. Kaya nga sabi ni Ama ti sakit problema. Kinayat mo dayta, ngumham mo lang napakadaan. Hamuan mo. That's it. Sabihin natin, yung namamalimos. Wala siyang problema yan ng renta ng bahay, wala siyang problema yan ng ilaw. No? Wala. Why? Noong naging Diyos si Adan, anong tawag niyo sa liwanag? Diyos na liwanag pa rin ba? Sabay sila na tinatawag niyong Diyos. Nagkataon-taon na nga yung liwanag. Alam, kaya nga sabi ko sa inyo, sabi ko sa iyo, no? Sabi nga nila, how can you full your cup? Paano mapunuhin yung cup mo? Pag puno na, hindi mo na makargahan. Pag puno na yung cup mo, pag puno na yung kaisipan mo, kaalaman mo ng mga bagay, hindi ka na makakapagkarga pa. Kailangan magbigay ka ng space paglagyan. Isang usapan. Kaya sabi, anong tawag nyo nung naging tao si Adan? Ang Diyos naging si Adan. Kaya nga sabi ko nga sa iyo anong tawag? Ikaw lang muna, ikaw muna. Isa kang tao ka, buo ka. May ulo ka, may dalawang kamay, dalawang paa, diba? Mayroon kang katawan. Anong tawag mo sa kamay mo? Kamay ko. Di pa rin. Kaya nga sinabihan, ginawanan ako nito ng tinamuha, yung isang siguro mas maintindihan mo ito. Ang sabi sa akin ng isang abogado, sabi niya sa akin, yung dakilang lumalang, sabi niya ito sabi niya. Ang sabi niya sa atin, sabi niya noon sa akin ang paliwanag niya, actually, we are all God. We are all God. Bakit niya sasabihin we are all God? Because sabi niya, yung kapangyarihan ng Diyos, nasa atin, nasa iyo, nasa akin. Nasa atin lahat. Anong tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa akin? Anong tawag ko sa iyo? Diyos! Diyos ka, Diyos ka, Diyos ka, Diyos ka. Diyos tayong lahat. Kasi mayroong raya, mayroong kapangyarihan ng Diyos na sa iyo. Ngayon ang tanong mo, noong naging Diyos si Adan, anong tawag mo kay Adan? Adan pa rin. Anong mangyayari? Kaya nga tayo natanong kita, ang langit, lupa at si Adan, katawan ng Diyos yan. Ngayon, pupunta tayo sa katawan ng usapan. Anong tawag mo sa mata mo? Mata ni Alma yun? Mata mo ko Hindi, mata mo yan. Diyos pa rin. Kaya pinapaliwanag nyo, kinu-question nyo, ang daming Diyos kasi hindi nyo naintindihan. Isa lang yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo sabihin na natin, ang isang bagay, yung motor sa sidecar. Yung motor sa isang sidecar. Motor with sidecar yun, diba? Motor na yun. Pag naghiwalay sila, motor at sidecar.
Pero pag magkasama sila, isa sila. Isa sila, no? Isa lang yan sila. So, ibig sabihin yan, pag isa lang yan sila, ganyan din yan. Yung araw, yung dakilang lumalang, yung langit, yung lupa at si Adan, iisa lang yan sila. Isa lang yan sila. Yan ang patunay naman na kabalin ng Diyos. Yun ang patunay nun. Bakit? Kasi ba't nakabalin siya? Mga kapatid ko, ngayon yung tinatanong ko actually, ito kasi ang bagay. Ang sabi niya, nung wala pa daw mundo, nandyan na daw ang Diyos Ama kasama na ni Hesus Kristo. Ang tanong ko, noong wala pang mundo, nasaan si Diyos Ama at si Hesus Kristo? Wala pang mundo eh. Nung wala pang mundo, kasi tanong din yan. Kasi unang-una, diretsong usapan. Ang usapan pong ito katuruan ng motherland at ang promise land. Urehan na kaya katanggapin ni motherland. No matter what. Who cares? Eh kung gusto nila, di mag-question sila dito. Bakit kasi hindi sila nagpo-question? Ngayon, noong wala pa ang mundo, wala pang langit, wala pang lupa, siyempre, wala pa si Adan. Nandiyan ang liwanag. Nandiyan ang liwanag. Nakikita na, andyan ang liwanag kasi maliwanag na eh. Ngayon, nung sinabi nila sa akin na noon daw wala pa ang mundo, ibig sabihin wala pang langit at lupa, nandyan na daw ang Diyos Ama at si Hesus Kristo. Okay. Sige, okay lang. Nung wala pang mundo, nandyan na ang Diyos, nandyan ang Diyos Ama nila at saka si Hesus Kristo. Nasaan sila? Nasaan sila? Kaya nasabi ko sa inyo eh. Yan, tinatanong ko yan. Oh, kung marunong kang magtanong, marunong ka din sumagot. Ganun yun. Ganun din po mga kapatid ko. Kasi kami ganito yan. Noong wala pang langit, wala pang lupa, wala pa si Adan, andyan na yung liwanag. E tanungin mo sa akin, nasa yung liwanag? Andyan na nga. Andyan na yung liwanag. Pero hindi mo makita yung liwanag kasi wala ka pa. Diba? Wala ka pa eh. Ngayon ang patunay, paano mo sasabihin kung wala pa ako, kung wala pa tayo, paano ko patutunayan sa inyo na nandyan ang liwanag? Diba? Paano ko patutunayan? Patutunayan ko sa inyo kasi first of all, God. Yes. O, diba? Una sa lahat, Diyos. Siya yung nandyan. Yun ang patunay. Yun ang patunay. Nandyan siya. At isa pang patunay. Nandyan ang liwanag. Kasi siya mismo, yung naging langit, naging lupa, at naging Adan. Mga kapatid ko. Ngayon ang sasabihin niya, nandyan na daw si Hesus Kristo at nandyan na yung God. That's a big lie. Napakalaking kasinungalingan. Bakit mo siya sabihin kasinungalingan? Dahil ang dugo at laman ang mabalin ni langit kamsa. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung libro Biblia ninyo, okay, sabi ni Ama kasi, ano ba tawag dito? Right and wrong yan. Pero ang nangyari, kani Ama, right and wrong, tama sa mali. Ang problema, right minus wrong. Ano ang ibig sabihin ng right minus wrong? Okay. Sa 10 eksaminasyon, 5 nakuha mo, 5 ang wrong mo. Ilan ang score mo? Wala. 0. Tama? 0. Kaya ang Biblia, kaya ang isang kapatid natin sinabi noong pumunta rito, yung daw verbo, nakasulat daw sa Biblia, kaya wag natin daw gagamitin yung Biblia. Sino nakarinig na nagsabi ng ganun? Pero ang sabi niya, ang Biblia daw, ay ang verbo, salitang verbo daw, ay nakasulat daw sa Biblia, kaya wag nating pakikialaman. No? Ito, hindi lang siya nagsabi. Yung daw nakasulat sa Biblia, wag ko daw pakikialaman. Okay. Alam niyo mga kapatid ko, last week, napag-usapan natin yung una sa lahat. Ano ang patunay na una sa lahat? Okay. Noong
nilikha ni God ang mundo, sila ay nasa ibang paraiso. Ni Jesus. Ang buktong niyang anak. Okay. Okay yun. Nasa ibang paraiso. Isang paraiso. Saan paraiso? Yun na naman. Saan paraiso? Bigay mong address. Puntahan natin. Kung saan paraiso. Sige. No. Sabihin mo, saan paraiso? Ngayon, si Elon Musk, gumagawa na siya ng paraan that the people will go to Mars. O, yung mga gustong mga Mars dyan. Ay, sa planeta. O, ibang planeta. Baka ibang planeta din yan. Sabihin mo kay Elon Musk na, i-drive niya tayo papunta doon muna. Paraiso na yon. Ayaw nyo? Bakit ka nga pumunta sa Mars? Sa paraiso na. Di ba? Ganun yun. So, dito, kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid ko, dati may sa banat na, yung tao, yung kasi, ang isipin mo ganito abogado yung abogado nung nangusap yung pare, ito yung napakalaking kasi babalikan ko yung sinasabi ko sa inyo, right minus wrong. Yung sabi nila, may mga sinasabi ka naman na hindi naman galing sa Biblia. Yun yung isang question ko sa akin. Now, sasabihin ko sa inyo. Kaya nga napakahalaga na malaman ang una sa lahat. Yung una sa lahat, napakahalaga ito na malaman na una sa lahat. Mga kapatid ko. Now, una sa lahat, ang usapan, ganito. Kailan nagkaroon ng pluma at tinta? Marami ng tao. Kailan nagkaroon ng pluma at tinta? Maraming tao. Kung titignan natin sa kalendaryo 2024, baka 10th century mayroon na sigurong mayroon ng pluma at tinta, no? Papel at ballpen, papel at tinta. O yung kasing pluma at tinta. 18th century. Okay, sabihin natin 10th century, kahit 10th century. Mga kapatid ko, ito yung isang bagay, no? Na if you are real, totoo ka. Kaya nga nung itong si Ambad ang nagwika ng sabi, bakit napakahalagang malaman kung alin ang nauna, ang Kristyanismo o ang Islamic Quran o Bible? Bakit napakahalaga ito? Kasi napakahalaga, kasi kung sino ang una dito, yun yung katotohanan. Kasi kung ano yung una sa lahat, yun yung katotohanan. Ang pinag-uusapan namin dito, liwanag, langit, lupa, at si Adan. Wala pa si Eva doon. Ibig sabihin, wala pa rin tayo. Di ba? Ang liwanag, langit, lupa, at si Adan, wala pa si Eva. Sure ako, wala ka pa. Wala pa rin ako. Wala tayong lahat. Kung wala pa ako, wala ka pa rin, sure din ako, wala pang tinta noon, wala pang papel. Kahit si Jesus, wala pa. Wala pa. Right? Okay. Ngayon, dahil sa wala pa yang sila, mga kapatid ko, wala pa ang mga bagay na yan, ibig sabihin, gustuhin mo nga hindi, itong sinasaysay ko sa'yo, una sa lahat, ito yung katotohanan. Wala pang kepelat din ta. Wala pa. Kaya nga noong may isang kapatid, diretsong usapan ito, hindi na kasi na, minsan, baka sometimes kasi mapakinggan ng mga kingdom of God. There were times na nag-ahangat sila, nag-aas sila ng mga, ito na nga, sabi ko yung usapan natin, 2024. Yung usapan nila tungkol sa Deuterium. Deuterium. Ito, nag-aas sila noon na, sister, sumali kayo dito, kayo na lang hindi kasali. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam nyo na ang katuruan ito, una sa lahat. Anong patunay ko? Anong patunay nyo? Kayo nagpatunay Ang paniniwala, ang patunay na ang katuruan ito ang una sa lahat. Dahil wala pang papel. Wala pang tinta. Wala pang lapis. Wala pa. Si Ama Martiniano nga nakasando lang, nakashort nung nagturo. Diba? Ngayon naman, syempre alam mo naman ang mata malikot. Magdamit naman tayo, may damit pa naman. Diba? Ganun yun, mga kapatid ko. So, ibig sabihin, ang katuroang ito una sa lahat. So, sabi ko, ang katuroang ito is una sa lahat. Bakit ako magpipirma dyan? Wala pang lapis noon, wala pang nagsusulat noon. Yung mga nahuli, yun ang papirmahin mo. Kasi may papel na noon. Yung mga nagpa-Bible, may papel na noon. May tinta na doon. Pero noon, itong sinasabi namin, wala pang papel. Wala pang tinta. Wala pang tinta.
Wala pa kasi na Eva eh. O, liwanag, langit, lupa, Adan. Wala pa si ina Eva. 15 years pa bago magkaroon ng ina Eva. Imagine mo yung 15 years pa, and then 15 years, kaya nga kung titignan natin, ito yung pinag-uusapan namin ni Brother Petronio noon, ni Ama Adan, edad 40. Diba? Edad 40. Okay, di usapan, di rupa na edad 40. Edad 40, another 15 years, ilan na yon? 55, bago niya palang nilikha si Eva. Okay. Then, 55 yan? 55. Then, another 15 years, si Eva, 70 na. 70. 70 years old. Doon pa lang sila nagpamilya. Kasi ito yan, 15 years, no? 40 years si Amadan. 15 years, nilikha niya si Ina Eva. 55. Another 15 years, nalikha na si Ina Eva, no? 15 years. So, di siya imisbudan. Kat na lagi ada. Nga, adati bilin, Gamitin nilang nga kasayahan. ang pamilyada. That was 15 years. So, 70 years old. Mga kapatid ko. So, should be na 70 years old. Ang usapan pa dito, may sangal daw iti Diyos, may sangal mga taon tayo. Imagine mo kung gaano katindi yan. Kaya nga ipinipilit nila yung Bible na yan, ipinagmamalaki nila yung Bible na yan, kailan naganap yan? 1,000 taon, 934 na taon ni Ama Adan, saka palang nagawa yung Bible. Adot taon iti. So, iti sa mga ribo at taon, kaya ito eh, alam mo yung ginawa, napasyorten lang pero naganap. Sa nga ribo at taon ni Ama Adan, kabsat ko, ito'y pala, ang kabsat na, inruwarda di libro Biblia. Sa nga ribo at taon. So, nung sa nga ribo at taon, ang tayo inruwarda di libro Biblia, kabsat, iti ekspektasyon na gamin sumampot niya maadanan sa nga ribo taon, haan isuna, masimangpot. Kabsat, haan masimangpot. So, nga pinawaywayan na sa nga ribo, may sa nga taon. So, 1,000 kung may sa nga taon. Mapantamot ito yung Iglesia ni Cristo. Kabsat, pasyorten na. Nung nag-celebrate sila ng 100 taon, nag-celebrate na sila 100 taon. Celebration 100 taon. Dahil sumarunong nga tawan, nagkaroon ng tibulilyasa. At darimwaran na istorya nga negatibo kanya. O, isa mo? Mayroong at dati kaarnina. Iji pasama. Ngamin, diyan ko na ni Brother Irene, iti Iglesia na Cristo naggapas dan, nag-celebrate ang sa nagasong matawanan. Nagapit. Nagapit dan, para agraan naman. Imagine mo di dyan, tata, anong patunay, tinamuan, ano pa yung patunay katotohanan na ang katuruan ito, may sa nga Diyos langit nagaadan, ito yung katuruan, hindi ito humihingi ng pera, hindi nagpapaabulo ito. Kasi ang sinasabi niya, ang syubiyang simbahan, katawan ng tao, ang tahanan ng Diyos, katawan ng tao, ang tahanan ng Diyos, buong mundo. Ba't mo patutayuan ng simbahan? Ano ibig mo sabihin? Mas matalino ka sa Diyos. Kaya nga kagaya ng mga gumagawa, nagaganap. Magkakaroon daw sila, magpapatayo daw sila ng dibino gobyerno. Mayaman. Diya tawag tayo garamit ti dibino gobyerno, tapos sumuklok tulad na Diyosan. Ang ay sunang natati, magpasok niya. Pinalitan nga nila. Hanapin mo sa Bible kung saan yung paraiso na tinithan nila Jesus. O talaga excited ka rin, ano? Pasya tayo. O, sige. Pag nalaman niyo po, nasaan po yung paraiso, papasya ka rin. Oh. Platin mo, maghapong magdama. Kung makikita niya dyan, sabihin na sa akin. Kaya nga dito, yun lang. Dapat hindi nga paraiso. Para malaman din natin kung nasa Sa bagay sa Kabatuan Isabela, may paraiso din. Yun lang. So, kaya nga sabi ko nga sa inyo, pero, kailangan yung paraiso po na yan, kahit may paraiso sa Ilagan, sa Kabatuan, saan pa? Kahit saan man, may paraiso rin sa Kawayan, nandoon po si Jesus. Nandun mo si Jesus sa mga paraiso na yan. Kung wala, peke yan ang paraiso.
Kasi nandoon daw si Jesus. Ngayon wala pa si Jesus, hindi pa bumalik ka naman. Hindi pa. Ibig sabihin, nasa paraiso pa rin siya. Winang. Bakit kasi ang tagal niya? Mapanampayon ang. Ibig sabihin, Diba? paraiso. Puntahan na natin. Ganun po yun. Kaya nga, ito yung punto. Kaya nga dito, ipinagmamalaki. No? Ipinagmamalaki, mga kapatid ko. No? Ipinagmamalaki po ng diretsong usapan. Ito. Iglesia ni Cristo na almost sa Mexico daw, ang dami na nilang mga simbahan. Sa Latin America, ang dami na nilang simbahan. Wala nang paligaw-ligaw. Okay? Ang mga simbahan na yan, ang gaganda, no? Ang gaganda ng mga tiles, mga air condition na pa nga ngayon mga ganyan. Saan nila kinuha yung pera na pinagpatayo? Bigay ni Jesus. O, diba? Kaya nga, ang sabi ni Ama Martiniano, kina Inay Conchita, ni Inay Conchita nagsabi, masingir pa'y ti gobyerno, o muna nga masingir ti BIR. Apay nga umuna masingir ti BIR, adubayadan na kano iti Diyos na ta BIR. Hanak kukwa de tadaga, hanak na pinarsyo tadaga pagpataksan na. Isu nga po na ni Amay ay kung na ni brother, ni Uncle Rico, kung na ni Inay, bawat may nga poste bayad na ulit at sa salapi lang. Aduata, bayadan na. Apay na kinabangan da. Iti pinarsua, pinakinabangan na tinagan bagi ti Diyos. Iti Iglesia ni Cristo, ano bayadan na? Iti leksyon at tumawdawat pa'y kwarta. Nabayadan namin bawat kumbaga iti may sa kastoy, iti may sa lugar. Iti may sa lugar, let's say San Manuel. Kung yung pinaka-head ng San Manuel is binayaran na, lahat na ng mga doon, kailangan ibutos daw. Ure mo tinanggap ajay, isudat din manggap. Hanggang nagiji follower. Agiji pinunot iti manggap. Ganyan wala sa amin ganun. Mga kapatid ko. Wala pong ganun sa amin. Ngunit, kung magdodonate kayo, ito tanggapin namin. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa lahat dyan, na naniniwala na mamamatay muna kayo bago kayong mabuhay ng muli. Lahat dyan na naniniwala na mamamatay muna kayo, pero mabubuhay kayong muli. Huwag nyo nang patagalin. Pero sayang naman yung mga kayamanan ninyo, ibigay nyo muna dito sa amin. Bigay nyo muna dito sa amin. Bakit? Mamamatay lang din naman kayo. O, di ba? Mamamatay lang din naman kayo. Huwag kayo mag-alala, mabubuhay naman kayo di ba? Walang problema yon. Kadwayon to ni Jesusen. Kadwayon to ni Jesusen. Awan ti problema. Si kami tidakil ti problema na. Apay, kapit biyak ang nanayon ti kunami. Biyak ang nanayon. Samantalang si kayo, nung si kami ti makinabang aji kayamanan nyo, siyempre biyak kami ang nanayon Diba? Biyak kami ang nanayon. Iba di umit na kita Diba? Ang darak na sa tupay ka nga may karidje langit, dinang nang di kotsen. Ay, agi pa dito kiyo agi alasyo, iba dito. Diba? Kaya nga sabi nga ng isang matalinong tao, why we need to force ourselves to work so hard? We only live in this world a blank. Tingnan mo? Bakit daw? Bakit daw mag-work hard ka? Gawin mo lahat para sa ganun kilalanin ka ng tao. Maging ikaw yung pinakamayaman, ikaw yung pinaka-lahat ang kilala. O pinakasikat. You only live a blank. Mamatay ka din. Mama, mabubuhay ka lang isang kisap mata. Just a blink. Imagine mo, isang kisap mata lang mabubuhay ang tao. Apay, hanaan mo gamin. Sakali man nila yun. Iso dahita, kat no aramidin ta, you only live a blink. And then you spend your life working hard. No? Para magpatayo ng malaking bahay and so on. Nyakati ko na ni Ama. Kaya gapura ko kayo ito amin, dagita ko na magkidi. Ayan. Nga di kita tinapatik sige ko na. Ganun lang po yun. So dito sa amin, dito yung may sa Diyos langit nagaadan. No? Alam ka kapsa, ado di rason tayo, tatno piat tayo na nayo.
Aming nga mabati kukuha tayo to. Uwi na. Oh. Kat no may siya tayo nga matay, kaya kasi tayo, awang pakinabangan tayo. Maliban pa iti kinabak ng iti Diyos, ngay pahay na kada tayo, biyagag na nayon, amin to dagijay. Kukuha tayo. Nga mabati da, kinabak nang da, kukuha amin ti mabati. Uwi na. Oh. Yung like ito na. Susi ko nang garot ka na kayo, iti 5 nga anak. 5 nga anak. No sinula Diyos bibiyag sila damana na. Uwi na. Ganun yun. Isumako na kanya yun. We are going to give. Huwag muna tayo maghanap buhay ng malapakamarami. Huwag kayo magkaroon niya kung ano niya magpili kayong tugunan na. Diyan kakadak ka na balay. No? Ang problema ni Brother Renato noon, sabi niya, kadi ama anak itong makapagpalayagan. Haan at tanagad atong karaw. Oh. Nung makagatang Pirari di, gumatang ka mo Pirari di. Oh. Ganun yun, di ba? Iso deto, iso nga. Bakit ganun yung puntuhan? Buwenta, ngamin di ko na ni ama, ngarudan, aga, malasap pa natin. Malasap pa natin. Ngunit, yung paglasap natin na yun, hindi ko na namot ni amay di, tayong baga namot nga, kukuha yung to amin na kita, at pili kayo ito. Yung kasalungay, di pinaggaraw, tinubo, tidagakit maplanadamit, di ayan lang ito, dagidayan. Oh. Pero maganda pa rin. Why? Ngamin, itata, makangkadya Amerika, kailangan mo plane ticket and then visa. Oh, plane ticket and visa. Yung panahon mo pa na magta-travel. Samantalang sa panahon, ibibigay ni Ama Adam sa atin. Biyagag na nayon na mayaw ang patinggana. Pampanunutong na di Amerika kadadjay ka. Oh. Ang kagiyayos ng dokumenton. Ang kagproblema plane ticket mo. Dami ngayong bumabagsak na aeroplano. Wala nang lumipad na aeroplano pagdating doon. Ganun yun. So, ibig sabihin, ito na hassle-free. Ang hindi ko lang matanto kung paano yung magkakaroon ng shopping free. Kasi kung na napampanunutang laan, kinunagaduntong may brother ti panunutan kung nga kaya kung alaan. Gijay ngay leather nga sa sapatos to, itantos ka na gilay, gugoshi kas ka na gilay. Di ako na, di ipahin na amin adya, tapang panunutan nga ragmal. Kailangan pa sapatos eh, nagpapa naman tayo dito. Hindi na magamit yun. Hindi na. Isuwag dati kakabsat, pero ay sinasabi ko lang, wala nang traffic na mangyayari at wala na ng hassle-free. Hassle-free na tayo. Wala nang maraming hassle na bibit-bitin mo siyempre yung sinyapin mo, mga ganun-ganun. Issue deto, kakabsat siya ko nakaroon. Napakadaming pangako. Ngamin saritaan. Kasi lang nung pagsasaritaan, awang kasta. Kasi hindi po naganap pa lamang. Pero hindi pa naganap pa lamang. Pero naganap na roon. Naarami din ide, kabsat. Iso ako na ni Ama Martiniano, ti istorya ti Alpha, iso wala ti istorya ti Omega. Ti napalabas, kat iso ti masakbayan, kat ti masakbayan, iso ti napalabas. Kabsat. Kaya dito napakapagpatag, nga intayo ang buwan, kabsat. Iti may sa nga Diyos naman nakabalin ti amin langit dagaadan. Karuna ti amin sa nga nagbasol ti nagapuanan tayo. Nung amuan tayo at yung magbibiyagan, pagbibiyagan tayo. Kailangan nating alamin yun. Tauray pa yung kayari. So di nga tayo yung question ni Kapsat ko. Kura na kanya. At tanggapin daw natin sa ating buhay at sa ating kaluluwa ang pag-ibig ng Diyos. Kapsat, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang buhay natin. Iti ayat, panagayat, iti Diyos kanya tayo. Pamalinat nga tayo, ipatpatag na tayo iti Diyos. Kapo iti biyak. Oh, kaya nga sabi ko sa inyo, sabi niya kanina, Diyos means God. No. Ang ito, Diyos ti Tagalog, Diyos Ilocano. Uray niya, datakit pasat nilingguay ti salita. Oh, iti Diyos, iti bakay-bakay yung kanya ko na doon pa spelling ti Diyos, ha? Oh. Tama, marami nga. Kasi maging sa Latin, ibang spelling niya yan eh. D-E-U-S. Oh, Diyos. Sa Tagalog naman may Y. Diba? Ang Diyos, ang God,
Ang God English kasi yon, hindi kahulugan nun. Oh, kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung salitang Diyos, mga kapatid ko, or ang kahulugan ng Diyos, ang kahulugan po ng Diyos ay liwanag, buhay at pag-ibig. Ang Diyos ay God sa English. Oh, ang kahulugan naman ng God, the meaning of God in English is light, love, and life. Oh, Diyos mo, J. Lucano, di ka bali ng lawag, ayat kambiyan. Ganun yun. Absa, oray sa din no, di pangyapanam. Tata, iso nga ko na ni Ama, iso na ito'y may isang sarita. Nabayag na ito'y nga napanda nga din doktor. Anya, Diyos di kumuyog kung ka. Iti Diyos ada amin kung ka. Iti Diyos ada ka tayo, ada kayo kanyayo. Tata, di mo nalaing nga tao ko na naman. Nya di dyan istorya tayo. Ay, waray kapkapan ng Father ang kanyak ni Diyos. Tata may panagnag. Anya tayo tanga Diyos nga dakang ka. Ada kanya, ada iti aming nga tao dito lubong. Isulay tatibiyag. Kaya nga nung tao, noon may nagsagot sa akin na sabi, ay yung Diyos mo na buhay. Hangin lang yan, sister. Imagine mo. Oh. Kung ang buhay ay hangin lang, wala na sanang mamamatay sa mundo. Bakit? Kung ang buhay ay hangin lang, wala nang mamamatay sa mundo. Paano ko patutunayan? Dapat bumba? Di bumba mo na wati hangin na, naumpiyagnan. Oh, mahal kasi yung oxygen, di ba? Sa hospital kasi, linalagyan ng oxygen, di ba? Oh, nanginaajay. Kinatuyan, kanya tayo marigrigat, gumatang ka na bumban at bumbaam. Bumba bisikleta. Oh, bumba bisikleta. Shop. Maraming vulcanizing na yun. Oh, marami pa sa vulcanizing shop. Iyon ang patunay na ang buhay, hindi hangin lang yan. Hindi hangin. Yan, makapangyarihan. Mga kapatid. Hindi hangin lang. Because, even though life, or iyapamuti science nga air, aji air, kabsat, Diyos laita. Kabsat. Pagkaraw na Diyos kasi laita. mga hangin lang. Kita yan. Iti nakapigpigsa. Kita yung istorya dito ngayon. Napakadaming kwento yan ng mga, ang dami-dami daw yung mga buhawi. Oh. Angin lang din yan. Kaya nga hindi yung kaila idarong. Nagkatupir-pir dyan na angin lang din yan. Isungati tao, susi ko na ko, nalaing lang ak sa uti tao, sa unga sa uti tao, awan ang muna. Diretso salita, awan ang muna. Oh, kasano nga panagnagan, iba ka na angin lang dahi ta. Oh. Isumit lain, kasano da nga patayin di tao, no kahit da patayin, abungan da di abungan na. Imagine mo? So kaya nga sabi ko nga sa inyo, dito yung sursuro may sa Diyos langit nagadan. Suya da salita. No ibagam, di pa nang ibagam kabsat nga ti angin ka Diyos. Apay nga rin matay ti angin. Di bagyo, ado patayan na ya. Di, ayang nga kunak buhawi angin lang di jay. Apay nga pumatay ka Diyos. Apay amom ka di jay ngamin angin. Amom. Uri DJ may isa, exclusive ngayon. Yun daw mga naliligo sa ulan. Nakimat, nakalagbaga pa itibado na. Ay pagpalabas na ni Facebook. Ka-Diyos dahil tatander, so di magbagay kapsang tayo dinamingsan nga kung nanangay ka dahil daw sa init, ay sa lamig. Sa lamig at saka sa init daw, nalikha daw si Adan. Apo Diyos ko.